Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo. Hallelujah. Sa mga kapatid ng kadalo sa araw na ito, salamat po, mahal na Panginoon. At sa mga papuring awitin, na mga awit na ginamit mo upang madama namin ay yung matamis na presensya. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat patotoo na nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya, sa bawat himala, katugunan ng mga panalangin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng ikapwa at handog ng mga kapatiran. Meron silang malaking puso na tumatalima at sumusunod sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, wala po akong magagawa kung sikanakin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo po ako, gabayan mo at patnubayan ng ibang lingkod. Mahal na Panginoon, buksan mo ang puso at pangunawa ng mga kapatiran na narito at sa mga sumusubaybay nanonood sa aming banal na gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo lahat ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Father, in the name of dear Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Bless thy word, Father of Jesus. Open the minds and understanding of beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Father, dear Jesus, bless a humble servant. I cannot do it without the Lord God. Doubts and unbelief, hindrances, I command you to cast out in the name of Jesus. The first, my beloved Pastor, Evangelist Wildy Israel Almeida. Bless your word, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sa lahat ng ating mga kapatiran, huwag nyo na lamang pong kakalimutan, mga kapatid, yung the Lord's Prayer. Yan lang po ang aking maitatanim at maibibigay na pinaka-food of our soul. Yung pong the Lord's Prayer. Dahil tayo, nasanay kasi tayo, mga kapatid ko, sa panalangin, nung tayo po'y nasa reliyon ng Abaginoong Maria. At ngayon ay nagpapatuloy pa rin yan sa sanlibutan. Pero meron nang nabago. Hindi ba tayo ay nasanay. Magmula nun tayo po'y mga maliliit pa, napabilang tayo sa turo ng reliyon na hindi natin nabasa sa banal na kasulatan. Wala kasi yan sa Holy Bible, yung Abaginoong Maria. Ngayon, dahil siguro nabuksan ang kaisipan ng iba, ang ginawa na lang nila, Ave Maria. Wala nang Ginoong. Naging Ave Maria na. Ang prayer. Saan yan? Doon nga, nadinig ko nga yan sa malaking simbahan eh. Pag dumadaan nga ako pagka umaga, sa mga nadadaanan natin na nagpipray. At siyempre sa Quiapo, yan. Hindi naman tayo tumutuligsa. Pero ngayon ay nasanay na rin yung mga tao. Tayo lalo na dapat masanay, mga kapatiran, dahil ang ating panalangin ay nasa banal na kasulatan mismo. Ang ating magiging salamin ng ating kaligtasan, wala iba kundi ang Holy Bible, ang banal na kasulatan. Ito ang pinapangaral ng ating parents in the Lord, na ating mahal na Pastor Evangelist Wildy Israel Almeida, ating beloved Mama Dearest and Pastor Lina Comon Almeida, at ng mga beloved ministers, ang Holy Bible. Siyempre, nandyan ang buong pamilya. At kami ng mga naunang mga manggagawa. Ang itinuro nga ng ating parents in the Lord na naging memory verses namin, nung kami nag-uumpisa pa lang, yan. The Lord's Prayer, Matthew chapter 6, 9 to 13. At yung Psalms 23, verse 1 up to 6. The Lord is my shepherd. At meron pang isa, yung Psalms 91,
Kapag yan po ay namemorya natin, sabi nga, daan ng katotohanan. Sabi nga natin, daan ng kaligtasan. Kapag ikaw ay nakasumpong ng paglilingkod sa mahal na Panginoon na tama, dapat ang sundin mo yung tamang itinuturo. Amen! Kaya nga meron tayong mga naging kasabihan ng mga matatanda sa atin. Itapon mo yung mali. Itapon mo yung hindi mabuti. Ang kunin mo yung mabuti at yung tama. Kaya hindi biro yung ating mga magulang. Tayo na nagkaroon ng mga ina. Imagine, pinalaki tayo na sila'y nagsakripisyo, bawat ina ng tahanan. Nagsakripisyo ng 9 months, 9 na buwan sa kanilang mga supling. 9 na buwan na nagsakripisyo yung ating mahal na ina. Nabingit sa kamatayan yung ating mga nanay bago nga tayo lalabas ng mga anak, babae o lalaki. Dalawa lang naman yung klase na ipapanganak ng ating mga magulang, ng nanay, babae o lalaki. Kaso ngayon, lumabas, nagkaroon na ng third sex. Nagkaroon ng mga bakla at mga tomboy. Pero kung titignan mo at iisipin mo, ang lumabas sa mga inanantahanan, mga lalaki at babae. Conforme na yan. Kung merong kambal, merong duplex, triplets, quadruplex. Yan. Kahit na yung lumalabas nga na minsan kambal, lalaki o babae. Grabe yung sakripisyo ng nanay. 9 months. Pag na-overdue, umaabot pa ng 10 months, 11 months. Ngayon, kung kinapos naman ng buwan, merong nanganganak ng 6 months, 7 months, 8 months. Yun yung mga dumalabas. Kaya grabe yung sakripisyo. Kaya nalalagay sila sa talagang between life and death. Lahat ng mga ina ng tahanan. At salamat, binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng mga magulang, yung ating mama at papa. Kaya yung ating ama ng tahanan, sabi nga natin, sila yung haligi ng pamilya, pundasyon, yung mga ama ng tahanan. Yung mga ina, yan naman yung sabi nga, ilaw ng tahanan. Yung mga ina. Grabing sakripisyo. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon na ngayong araw na ito, special para sa mga ina ng tahanan. Ang kanilang puso ay natutuwa at nagagalak. Yan po ay isang simbolo na pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tignan nyo, ngayong buwan na ito ay Mother's Day. Sa susunod na buwan naman, ano naman? Father's Day. Tingnan nyo, kaya nagkakaroon na ng selebrasyon yung mga mama at papa. Dati tayo nagse-celebrate lang pag birthday nila. Birthday nila. Yun ang ating nagiging selebrasyon sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, pag birthday nila. Maging sa atin ang mga anak, pag birthday lang natin, meron tayong selebrasyon. Binabati tayo ng ating mga pamilya ng happy, happy birthday. Yan ang ating nagiging selebrasyon. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, sa buong Pilipinas, buong mundo yata yan. Celebration ngayon ng happy, happy Mother's Day. Kaya sa lahat ng mga ina ng tahanan, ang aking prayer, patuloy kayo bigyan ng kalakasan, kalusugan, na mahal na Panginoon sa inyong pag-aalaga, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak at mga apo, sa lahat na mga ina ng tahanan. Praise the Lord. Yan po kasi ay
nasa banal na kasulatan din. Kaya kung saan ang celebration natin sa ating buhay ay talagang nagbibigay kasiyahan. Alin sa dalawa, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, masaya ka. Pero kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, ay talagang minsan hindi mo nararanasan yung kasiyahan. Kaya iba rin yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba yung daan ng kaligtasan. Meron kasing daan na patungo sa pagkapahamak. Sabi nga ng banal na kasulatan, merong daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kamatayan, kapahamakan sa apoy ng impyerno. Kaya sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Sa akin nabanggit kanina, dito sa ating lugar, magpasalamat tayo na patag ang daan natin. Patag. Pero merong lubak-lubak, mga bako-bako din. Merong putik din na nadadaanan tayo. May mga bato-bato. Minsan natatalisod pa tayo. Patag na yung daanan, nakakatlisod pa, natatalisod pa tayo. Di paano na yung bulubunduking lugar? Terrible. Dobleng pagod. Ihingaling ka, mauuhaw ka. Pero ang sakripisyo pala, hindi talaga makikita sa umpisa. Nandun ka na. Pag nakarating ka na sa finish line, doon mo lubos na mapapasalamatan ang Diyos. Na yung kaunting sakripisyo, merong kapalit na tagumpay sa atin naglilingkod sa mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Kaya nga hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos, mga kapatid ko. Hindi talaga gawang biro. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tayo na nabubuhay ngayon sa ating mahal na Panginoon, magpapasalamat tayo. Dahil yung ating buhay, yung ating naging buhay sa sanlibutan, naging tungtungan na lang natin ngayon. Naging stepping stone natin, mga kapatid ko. Yung ating bisyo na iniwanan na sa sanlibutan, naging tungtungan natin, naging patotoo natin. Para bang tumatagal tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nga, count your blessing and name them one by one. Bibilangin mo na lang yung pagpapala. Yung mga pagsubok, nalalampasan mo na. Naging tungtungan mo na lang yan. Yung karamdaman, na ikaw ay pinagaling ng Diyos, mahabang panahon na ngayon, na hindi ka na pasyente ng ospital, hindi ka na bumibili ng gamot, nagiging tungtungan mo na lang yan ng kabutihan ng Diyos na natanggap mo. Kaya nga, sabi natin noong nakaraan sa ating pag-aaral, Jesus paid it all. Binayaran na ng lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen! Ating kasalanan, napatawad. Lahat ng ating kasalanan, napatawad. Ating karamdaman, na nagkaroon tayo ng iba't ibang klaseng sakit sa ating pisikal na katawan, pati sa espiritual. Imagine lahat yan ay nabigyan ng lunas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung ating kahirapan. Sabi nga ng mga kapatiran, dati, ang aming ulam, nagdidildil kami ng asin. Oh, hindi naman nawawala yung asin eh. Dati ang aming ulam, bagoong. Dati ang aming ulam, toyo. Kung ngayon, naranasan ng mga kapatiran yan. Ngayon, sa umaga, meron na silang piniprito. Amen! Meron ng itlog. Meron ng hotdog. Meron ng tuyo. Meron ng kinakain na maayos. Yung ating mga kapatiran dahil pinagpala na. Amen! Dati ang alam mga tahan ay butas-butas. Hindi naman nawawala yan. Kapag ang yero mo ay luma na, talagang tutuloy yung tubig, lalo na ngayon, tag-ulan. Ano yan? Gawa mo ng paraan
Check mo yung tumutulo. O, bumili ka muna ng Bulkasil. Kaya mo yung Bulkasil. O, di tapalan mo. Elastosil. Takpan mo. E wala ka pang pambili ng yero. O ngayon, pag may pambili ka na ng yero, palitan mo na. Amen! Naranasan din ng mga kapatiran yan. Dati wala silang sasakyan. No, ngayon, sabi nga na ibang kapatiran, nagbibilang na sila ng sasakyan. Praise the Lord. Pag nagbibilang ka na ng sasakyan, kailangan meron kang pondo, rehistro, change oil. Pag nagkaroon ng sakit yung karamdaman yung sasakyan mo, ipagamot mo sa mekaniko. Kaya hindi basta-basta eh. Oh. Tayo nga pag may sakit eh, masyado na tayong alala eh. O anong iniisip natin? Gamot. Oh, pag wala tayong pambili ng gamot, oh, ano muna tayo? Diyan muna tayo sa quack doctors. Pag wala tayong pambiling gamot, oh, diyan muna tayo sa herbal. Ngayon, pag may pambili ng gamot, ayan, mercury drugs. Pag kaya ng ating bulsa, o tatakbo pa tayo sa ospital. O ganun lang, kasimple ang buhay natin sa sanlibutan. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, yung talagang lumalapit sa Diyos, yun ang lumalayo sa pagkapahamak. Amen! Dahil if you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Lagi nyo na nadidinig yan. Eh hindi basta-basta, imagine magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dito lang sa ating banal gawain, napapakinggan natin ang pangangaral na binigyan tayo ng parents in the Lord na nalangin sa atin upang tayo maging perfecto, maging matuwid. Amen! Sino ba naman ang hindi maglilingkod sa Diyos kung merong nananalangin sa iyo? Amen! Imagine, tulog ka pa, ang ating parents in the Lord, nakaluhod na. Mga manggagawa, oh, madaling araw gigising, nakaluhod na, ipagpe-pray na yung mga kapatiran. Ipagpe-pray na yung mga nasasakupan ng mga kapatiran. Amen! Imagine, pag may sakit kayo, pwede kayo agad mag-text, tumawag. Meron kagad response. Oh. Samantalang yung aming mga loved ones, oh, hindi namin mabisita. Hindi namin mapuntahan. Imagine, ganyan kabait ang malapay noon sa ating mga kapatid. Kasama namin kayo ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Linggo. O, kasama namin kayo sa ating gawain. Amen! Kaya nga doon sa mga nakita ko na mga lugar, ang isang napuri ko yung kabutihan ng mahal na Panginoon, talagang napakabuti ng Diyos. Yung mga nandun ng mga kapatiran, minahal nila yung ating mga kamanggagawa. Minahal nila yung mga manggagawa. Imagine, grabe rin sakripisyo. Iba-iba talaga ang sakripisyo ng mga workers. Grabe, merong talagang, sabi nga, hindi mababayaran. Hindi matatawaran. Imagine, di ka makakabayad. Paano ka makakatawad? Oh. Kaya lahat ng ating mga ginagawa, matagal nang binayaran ng mahal na Panginoon. Jesus paid it all. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa bawat salita ng Diyos, tingnan nyo, sabi nga dyan sa mga awit 91:15-16, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang kasing bait na Diyos. Amen! Pakibasa. Ayan po, Isro. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Amen! Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paralangan siya. Aking bubusukin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga baguhan, naumpisaan nyo na maglingkod sa mahal na Panginoon dyan sa lugar ng Magallanes, March, o April,
At ngayon, nasa May na tayo. Halos 2 buwan na kayo nakasama namin. Amen! Salamat sa ating mahal na Panginoon na inyong natagpuan na ang paglilingkod sa Diyos na katotohanan. Kaya sabi ng Biblia, kapag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Amen! At ngayon, tutugunin na ng Diyos ang iyong mga panalangin. Huwag kang manalangin na hindi ka lulugunan ng Diyos. Mahal na Panginoon, agtaya activating, tanong mga bakak, mangkidak. Apo Diyos, agbarahak pay. Ni apay ngay. Ang kasta nga panalangin, ang kasta nga kararag, bigayat ni Apo Diyos. Apo Diyos, tulungan ak, ang kukayatan ti ag sugal, ang kukayatan ti agweting, ang kukayatan ti agbaraha, ang kukayatan, Apo Diyos, ti aginom ti arak. Amen! Mabanin, agsirbi ka ni Apo Diyos. Ta numakitam, ti kararag mo, makadanon tilapayag ni Apo Diyos. Apo Diyos, paimbagam da ito yung sakit ko, ikatamam aming ang sakit ko, para bura na ang Apo Diyos. Makita ng mahal na Panginoon ang pagtitiwala mo sa Kanya, magugulat ka na lang, ang pagpapala ng Diyos ay hahabol na sa iyo. Amen! Hahabulin ka na ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga iba yung nasa katotohanan eh. O, yung paglilingkod natin sa malapin, ako mismo, yan ay nasabi ko sa aking buhay. Dahil ako'y naging alipin ng bisyo. Hindi lang ako bisyo na nagsusugal, ako mismo ay may pasugalan. Araw-araw yan, wala akong tigil sa pagsusugal. Umaga, tanghali, gabi, natutulog na ako. Gigisingin pa ako ng mga magsusugal. Kasi ako yung promotor. Ako yung may pasugalan. O, pagka nakita ko na natatalo na yung mga nagsusugal, o, yan. Umpisa na ng away ng pamilya. Kasi wala nang pambili ng bigas, wala nang pambili ng ulam. O, di kita agtartrabaho. Hanga maasikaso, di kita adajay sugalan. Awan. Kaya nung araw, maalaga sa akin yung pagsusugal kasi ang inahanap ko pera. Ngayon, hindi na pera ang inahanap natin. Ang inahanap natin yung kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen! Doon ko napatunayan na iba talaga. Ating mga pastor nga eh. O politician siya. Nung hindi pa siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang ambisyon niya maging presidente. O ilang taon lang, makikilala ka bilang presidente. O pagkatapos na ikaw ay makilala at tanggalin presidente, pag mabuti ang ginawa mo, natutuwa yung mga nasasakupan mo. Pag masama yung ginawa mo, naku, hanggang kamatayan, talagang nandyan. Patay ka na, uusigin ka pa. Kung ano-ano pang sasabihin sa'yo. Grabe. Kaya, yun ay walang silbi. Kaya sabi ni ating mga pastor, kahit na sino maging presidente ng Pilipinas, wala nang pag-asa ang Pilipinas para babangon pa. Wala na. Nakalugmok sa utang. Sabi nga eh, yung ating mga anak, yung ating mga apo, hindi pa lumalaki, baon na sa utang. Terribling bansang Pilipinas. Nakilala ang Pilipinas, yan, pag-eleksyon. Hindi naman ako nakikialam sa eleksyon. Wala naman akong pakialam dyan eh. Ako nga, bumuboto lang eh.
Yung mananalo, natutuwa. Yung matatalo, nagre-rebelde ng isip niyan. Dinaya. Huwag kang sumali sa pagiging politician. Pag ang papasok sa politiko, kapag ang iniisip mo, napagod ka, nangampanya ka, gumastos ka, at hindi ka tinangkilik ng tao, hindi ka nanalo. Ano ibig sabihin yan? Nagpakilala ka lang. Nagpakilala ka na meron kang puso na gusto kang maglingkod sa gobyerno. Ngayon, pag natalo ka, huwag ka nang hahanap pa ng damay. Dahil kapag sa eleksyon, ang pag-uusapan lang natin, merong nananalo at merong natatalo. Yan lang yun. Kaya kahit gumastos ka, maubos pa ng pera mo, nagpakilala ka lang sa mga tao, sa mga kababayan mo. Kaso yung iba ngayon, sabi nga gumagastos. Talagang ganun. Sabi nga bakit ka papasok sa politika? Anong purpose? Para yumaman. Para magkamal ng kayamanan. Ang ganda nga ng politika natin dito sa Pilipinas Yung mga taong bayan, naghihirap, kumakayod. Yung mga magulang, talagang grabe, kinakayod ng mainam yung kanilang mga anak para mag-aral, para paghanap buhay. Pagkatapos, pagod. Pero yung mga politiko, ayan, ang ganda. Ngayon ko lang nakita, sabi ko, grabe. Dati, ang pinag-uusapan, yung talagang padunungan, yung talino sa talino ang naglalaban. Yung talagang dunong sa dunong. Yung talagang pinag-aralan. Kaya, yung kanilang mga grado nung araw, ang tataas Merong magna cum laude, summa cum laude, merong talagang matatalino. Talagang ilalagay mo. Ngayon, wala. Ang ilalagay sa balota, meron lang nagpapakain, panalo, dahil nagpapakain. Meron nagbibigay. Yung iba, ang naging larangan ng politika natin ngayon, basketball player, kilala, artista, kilala. Ano pa? Leader ng reliyon, kilala. Kung baga iba-ibang klaseng paraan para makilala. Pagkatapos tayo na naglilingkod sa ating bansa, yung buwis natin, yun ang kanilang sinusweldo. Grabe. Doon ko lang napag-aralan. Hindi naman kasi ako politician. Pero dahil sa panahon natin ngayon, wala. Kaya naniwala ako sa sinabi ng ating mga pastor na kahit na sino ilagay sa ating gobyerno, kahit na sino, wala nang pag-asang magbago. Wala nang pag-asa na mahaango pa sa kahirapan ng mga tao. Nakalugmok na ang tao sa kahirapan. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, hindi ka kilala dito sa sanlibutan. Pag ikaw ay ginamit na Panginoon, nangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos, yung mga tao na maniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, may karamdaman, gagaling siya, may problema siya, malulutas ang problema niya, may bisyo siya, mababago ang kanyang buhay, dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Gospel is the power of God unto salvation. Everybody say, praise the Lord. Hindi palamuti. Nung panahon nga na ako'y bata-bata pa, siguro mga edad ko'y 35 going to 40. Papunta ako ng 40. Nangaral ako doon sa NEPA Q-Mart. Open. Kursada yon.
nangaral ako. Hindi ko sukat akalain na meron pala ka mga magiging bisita, mga politician. Noon sa panahon ni Cositeng, noon sa panahon ni yung mga politiko na talagang matatanda na, may mga nakinig pala sa akin na niwala, may lumapit. Pinatawag ako ng isang politiko. Sabi ko, gusto kang makilala nung aming, siyempre, politiko. Sabi niya, lahat ng sinasabi mo ito totoo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Sabi ko, nahiya nga ako eh. Sabi niya, bigla kinukuha kita. Bakit po, sir? Lahat ng sinasabi mo, totoo. Paniniwalaan ka. Walang kasinungalingan yung sinasabi mo. Dahil yung sinasabi mo galing sa iyong puso. Dahil kanina, ako'y nakikinig sa sinasabi mo, may sakit ako. Nung nagsasalita ka, for the glory of God, hindi pa ako lumalapit sa iyong gawain, sa gawain ninyo. Habang nagsasalita ka ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng himala. Bigla niyang sinabi, pinagaling ako ng Diyos sa sinasabi mo. Sabi ko, sir, pasensya na po kayo, baka nasaktan ko kayo. Pasensya na po. Hindi. Ang sinasabi mo ay totoo. Gusto kong kunin kita. Gagawin kitang campaign manager. Oh, grabe, nangangaral akong salita ng Diyos, yung pala, patibong ng demonyo. Kung ako isasama sa kanila, magiging politician na ako. Oh, sa panahon ni Nicky Cositeng. Magiging politician na ako. Sasama na ako sa kanila. Oh, ilang taon lang natapos sa kay Nicky Cositeng, naging senador. Oh, natapos. Pero ako nandito, nakatayo pa rin. Nangangaral lang salita ng Diyos. Kahit saan na nakarating. Amen! Doon ko napatunayan na hindi lahat ng tao ay merong kakayahan para ang tao maligtas, para ang tao magbago. Pero ang Diyos na ipinapakilala natin, may kapangyarihan. Kapag ang Diyos na kilala mo, pagbaguhin ka, pagpapalain ka, may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakalaan pa sa iyo ang langit at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Dudugtungan pa ng Diyos ang buhay mo. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, everybody say, praise the Lord! Kaya tingnan nyo, yung lumalapit sa Diyos, kapag hindi ka talaga tinawag ng Diyos, baliwala lang ang buhay mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi na parito ang malapaynon sa sanlibutan para tumawag na matutuwid. Hindi na parito sa sanlibutan ang malapaynon para tawagin yung mga kilalang-kilala na sa sanlibutan. Ang malapay na parito sa sanlibutan para iligtas yung mga makasalanan. Ang malapay na parito sa sanlibutan para pagalingin yung mga may karamdaman, baguhin ang buhay ng tao. Amen! Kaya sa paglilingkod sa Diyos, grabe, mapapatunayan mo talaga na ang ating banal na gawain ay nasa buong katotohanan. Dati halos hindi tayo pinapansin ng tao. Doon sa Novaliches lang, doon sa Ordua, halos hindi kami pinapansin. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating banal na gawain kumalat na sa buong mundo. Nandiyan ang mga kaluluwa na naliligtas, nandiyan ang mga tao na lumalapit sa ating mahal na Panginoon. May mga karamdaman, may mga problema, may mga bisyo, may pangangailangan sa Diyos. Ang Diyos natin mabuti. Bakit? Ang lahat ng ating mga pangangailangan dati nang alam ng Diyos. Kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya, everybody say, praise the Lord! Nandyan sa Hebrews
Tingnan nyo, mababasa natin. Chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 5, verse 13, 14. Hebrews chapter 10, 11. Hebrews chapter 9, 27, 28. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. John chapter 17, verse 17. Basa. Dito sa aklat ng Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaho hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasukuan, ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo ang salita ng Diyos, mabisa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu at mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Everybody say praise the Lord! Kaya ang salita ng Diyos ay pinangaral ng ating parents in the Lord ay mabisa. Amen! Naging daan upang tayo makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos alang ipinangaral ay katulad ng tabak na meron dalawang talim. Grabe, tatagos talaga. Tagus-tagusan. Amen! Kaya yung ating napakinggan, kapag ikaw ay naniwala, kabanalan, sumunod ka, ang maluluwalhati ang Diyos. Kapag ikaw ay nagbigay, mahirap ka. Kapag ikaw ay sumunod, tumalima sa pagbibigay ng ikabuhat handog, sabi ng Biblia, mabubuksan ang mga dungawan ng langit, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala. Amen! Tingnan nyo, dati kukunti lang ang ating kapatiran sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, laganap ng ating mga gawain. Nagkasabay-sabay na nga ngayon ng Church Anniversary Crusade. Amen! Ganun na ang himala. Imagine sa isang araw, meron mga sabay-sabay na 3 krusada, 4, minsan 5. Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Grabe. Meron mga Church Anniversary. Meron mga financial na panggastos. Kanilang sinusuportahan ang krusada, Church Anniversary, 3 araw. Sa labas, grabe, ulanin, arawin. Basta may pangaralan salita ng Diyos. Ngayon, sa iba't ibang mga bansa, nagkasabay ang ating mga Church Anniversary. Anong ibig sabihin? Ang Diyos natin ay totoo. Nagliligtas sa mga kaluluwa. Amen! Ang Diyos natin ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Everybody say praise the Lord. Para mapatunayan mo, mabasa mo yan. John chapter 15, verse 16. Basahin mo na yung mga binanggit ko kanina sa Book of Hebrews. Amen. And praise Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 5, versikulo 13 at 14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa may gulang. Sa makatwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen! Everybody say praise the Lord!
Hila nyo to ha, pansinin. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. O, siyempre, yung mga bata, ang ipapakain mo sa kanila, kaya nilang nguyain. Kaya nilang kagatin. Kaya nga inaano dyan, gatas pa lang o gatas. Sa ating mga baguhan, siyempre may mga edad na tayo. May mga edad na. Mga matatanda na tayo, may mga edad na. Sabi nga ibang nagpapatotoo, kung kailan ako nagkaroon ng edad, doon ko nakilala ang Diyos. Edad sa pisikal, matanda na. Ngayon, sa salita ng Diyos na inyong napapakinggan, minsan masakit. Minsan talagang parang masasabi mo na, grabe naman pala dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi ka na pwedeng babalik sa kasalanan. Hindi ka na pala pwedeng babalik sa bisyo. Kung ikaw ay lasenggo, hindi ka na pwedeng mag-inom ng alak. Kapag ikaw ay sugarol, hindi ka na pwedeng magsugal. Okay lang yan. Dahil normal lang yan sa tao. Kapag tumatagal, nagiging alipin ka ng kasalanan. Ang kasalanan, magbubunga muna ng karamdaman. Ang karamdaman na wala ng kagalingan, ang ibinubunga ay kamatayan. Ibig sabihin, kung ang ating buhay sa sanlibutan ay walang silbi, walang kwentang buhay, bakit pa tayo tatawagin ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Kung ang ating buhay ay baliwala lang, di matagal na sana tayo namatay sa reliyon. Namatay na sana tayo na hindi natin nakilala ang Diyos. Pero mabait ang Diyos. Kung kailan tayo nagkaroon ng sakit, wala na tayong pag-asa. Wala na, mahirap na ang ating buhay. Ating karamdaman, nandiyan na, nagbibigay ng sakit. Ang ating mga buhay ay paikli na ng paikli. Pero bakit dumating sa atin salita ng Diyos? Na ang dala ay kapangyarihan. Kapag kami naglingkod sa Diyos, pagagalingin ka, babaguhin ka, pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Dahil bago pa tayo inilikha sa sanlibutan ito, bago pa tayo pinanganak, nasa tiyan pa tayo ng ating mga ina, pinili na tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Tinawag na tayo. Ako nga, kung kailan ako 18 years old na doon ko nakilala ang mahal na Panginoon. Hindi ko sukat akalain na maikli pala ang buhay ko. Ang taning ng doktor sa akin, hanggang 1980 lang ang buhay ko. Sa Chinese General Hospital, dahil ako'y may sakit, napabayaan ko ang aking katawan sa bisyo ng pagsusugal, sa bisyo ng pagbabarkada, sa paglalasing. Grabe ang aking buhay noong mga panahon na ako'y below 15, 14, 15, 16, 17 dahil kasagsagan ng aking bisyo. Pagdating ng 18 years old na ako, nagkaroon ako ng sakit. Acute ulcer, acute appendicitis. Sabi nga, butas-butas na yung bituka ko. Nagtaka ako, bakit nabutas-butas ang bituka ko? Yung pala dahil sa bisyo ng paglalasing, pag-inom ng alak. Kaya akala ng mga lasenggo, mabuti, nakakainom sila ng alak. Pero ang resulta niyan, umiikli na ang buhay mo. Sigarilyo. Buti hindi nabutas yung aking baga dahil sa pagsisigarilyo. Ang naubos sa akin, yung ngipin. Dahil mainit, yung sigarilyo, inom ako ng tubig na malamig. Inom ng soft drinks. Naramdaman ko isang araw, kumirot ng aking tiyan. Tinakbo ko sa ospital. Yung pala,
butas-butas ang aking bituka. At meron akong appendicitis. Sabi ng doktor, puputok na, sasabog na yung appendicitis ko. Natakot ako. Ayoko pang mamatay dahil masyado pa akong bata. 18 hanggang 1980. 20 years old lang ako. Oh. Mamamatay ako ng 20 years old dahil sa bisyo, dahil sa kasalanan. Doon ko nalaman na ang Diyos ay mabait. Dahil magmula nung maglingkod ako sa Kanya ng 1978, ngayon 2025 na. Ang inyong abang lingkod, malakas, malusog, salamat sa malapay noon, wala ko na akong karamdaman. Amen! Kasi hindi ko inalagaan yung karamdaman ko eh. Ang inalagaan ko, yung paglilingkod ko sa Diyos. Na makasunod ako sa kalooban ng Diyos. Amen! Kasi dalawa naman yan eh. O kapag ikaw ay may sakit, inaalagaan mo yan. Bakit? Nagbabitamins ka. Umiinom ka ng gamot. Ayaw mo na hindi ka makainom ng gamot. O pagkatapos, magpahinga. O, nandyan, kakain na masarap. Gamot, pagkain, pahinga. O, wala nang trabaho. Ano pang bibili mo ng gamot kung di ka na magtatrabaho? Inaalagaan mo yung sakit mo. O ngayon, minsan binibaby mo pa. O, lahat ng masarap na pagkain, ibibigay sa iyo. Sabi nga, kainin mo na lahat ng masarap. Dahil baka bukas mamatay ka na. O, ganun ba yun? Eh, yung doktor na nakausap ko, tinanong ko kagad, kung ako po ba'y magpapa-opera, gagaling po ba ako? Sabi ng doktor, pag na-opera ka, madudugtungan ng konti ang buhay mo. Hindi pala ginagarantya na habang aking buhay. Madudugtungan ng konti ang buhay mo. Grabe. Ngayon, kung hindi ako magpapa-opera, mamamatay naman ako ng maaga. Kaya magpa-opera ako, tsaka hindi ako magpa-opera, isa lang, mamamatay ako. Ganun lang. Kaya natakot ako, mamamatay ako ng maikli ang aking buhay. 20 years old lang sana ako. Hindi na ako makapagpapamilya. Mamamatay ako ng binata pa. Pero salamat sa Diyos dahil sa panalangin ating parents in the Lord, sa kanilang paglilihan sa akin. Ano sabi ng ating parents in the Lord? Ibigay ko ang buhay ko sa Diyos at ang Diyos magbibigay sa akin ng kagalingan ng aking karamdaman. Babaguhin ng Diyos ang aking buhay. Totoo, nangyari. Lahat ng aking bisyo, inalis ng Diyos. Ang aking karamdaman, pinagaling ng Diyos. Nagkaroon ako ng maayos na buhay. Amen! Iniwanan ko ng barkada, iniwanan ko ang bisyo. Ang ginawa ko, nagpagamit ako sa mahal na Panginoon. Yun ang naging susi ng buhay ko na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, ibibigay ko ng buong-buo ang aking buhay, mahal na Panginoon. Pagalingin mo lang ako, baguhin mo ako. Walang talikuran hanggang sa ako'y kunin mo, mahal na Panginoon, kung hanggang saan ang itatagal ng aking buhay. Yan, salamat sa ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen! Yung binasa natin mga awit 91, 15-16, bibigay ng Diyos sa iyo yung mahabang buhay. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya pag ikaw ay naglingkod sa mahal na Panginoon, basa, susunod na talata, basa. Tuloy ko pala yung isa. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa mga tweet ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pagaramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Everybody say, praise the Lord! Kaya pala sa mga baguhan, hindi naman natin kayo pwedeng biglain. Baka hindi na kayo babalik.
Pero tingnan nyo, ang malapay noon, nagbibigay sa inyo ng banal na Espiritu. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay lagi nang dumadalo, at nandito ka na, nasasanay ka na sa ating banal na gawain, nalalaman na natin yung mabuti at masama. Everybody say, praise the Lord! Yun pala, kapag ikaw ay tumatagal na sa gawain ng Diyos, nalalaman mo na yung mabuti at masama. O yung ating mga masamang ginawa, inalis na ng Diyos, pinalitan ng Diyos ang mabubuting gawa. Amen! Everybody say, praise the Lord! Next, basa. Hebrews chapter 10, 11. Ilang talata pa yan? Sige, basa. Hebrews 9, 27, 28. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 11. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Amen. Tignan nyo. O, nung araw, simba tayo ng simba. Dasal tayo ng dasal. Sabi nga natin, mga kapatiran nasanay mula sa pinto hanggang sa altar, dasal ng dasal. Yung nandun sa altar, nakatayo, araw-araw na silang nananalangin. Araw-araw na sila nag-aandog. Grabe, oh. Pero sabi ng Biblia, at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at nag-aandog ng madalas ng gayunding mga hain na hindi makakaalis kailan paman ng mga kasalanan. Ngunit siya ng pagkahandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Grabe yung power of God na ibinigay sa atin na mahal na Panginoon. Hinandog na malapay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, tayong lahat na maniwala at maglingkod sa kanya ay maliligtas. Amen! Napatawad yung ating mga kasalanan. Nagsigaling ang ating makaramdaman, nagbago ang ating mga buhay. Dahil kung hindi napatawad ang ating kasalanan hanggang ngayon, alipin pa tayo ng kasalanan, hindi tayo magbabago. Pero dahil ang pangako ng Diyos, pag napatawad ang ating kasalanan, ang ating karamdaman ay gagaling. Babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Pagpapalain tayo. Everybody say, praise the Lord! Hindi katulad sa ating reliyon. Yung sa Hebreo 10:11, yung sa reliyon yan. Araw-araw nag-aandog ng hain na patayo ang mga saserdote. Ano yung mga saserdote? Yun yung mga naglilingkod sa reliyon. Sabihin na lang natin mga pare, mga nandyan sa simbahan, nag-aandog palagi ng hain, ng paghandog para sa mga tao makasalanan. Ang ipinagtataka natin, bakit ang kasalanan ay kumalat sa sanlibutan? Ang kasalanan ay mas naging mahigit sa tao. Lahat ay naging alipin ng kasalanan. Sabi nga, kukunti na lang yung gumagawa ng mabuti. O tignan nyo, grabe. Araw-araw man sila nananalangin, araw-araw nagdadasal, pero hindi napatawad ang kasalanan ng tao. Yan pala ay nasa Biblia. Pero ang mahal na Panginoon, hinandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Lahat na maniwala sa sampalataya sa Diyos, maliligtas, pagpapalain, magiging tunay na anak ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Hebrews Kapitulo 9, versikulo 28. Basa. Unang Korinto 4:20. Bilis na, basa na basa. Tuloy-tuloy na. Empress, dito sa aklat ng Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Empress.
28. Versikulo 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan na marami Hallelujah. ng marami sa ikalaway pagkikita na nahiwalay sa kasalanan at ikaliligtas ng mga nagsisihintay sa Kanya. Amen. Everybody say praise the Lord. At gayon din naman si Kristo ay nainandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pagkikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas sa mga nagsisipaghintay sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Kaya mapalad tayo. Ating parents in the Lord nangaral ng buong katotohanan, na ang katotohanan nagpalaya sa atin. Dearest Jesus is the way, the truth, and the life. Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. The gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ang maniniwala sa Diyos, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya sabi ng John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod natin sa Diyos. Ano ang sabi? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon, nasan tayo? Kaya balikan natin yung unang talata na binasa natin. Na kung saan, dito lang malalaman mo na ang paglilingkod mo sa Diyos ay totoo. Everybody say praise the Lord. Say, tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanyang aking pagliligtas. Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ating banal gawain, ngayong taon na ito, 20 years ng ating gawain. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating mga kapatid na nandito, nadagdagan na ng 20 taon ang ating buhay na nagkakasama-sama tayo. Amen! Ano yan? 2 dekada na. 2 dekada na tayo nagkakasama. Ang church natin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Ibayong Dagat, nag-celebrate na tayo ng 50th church anniversary. Nakaabot na tayo sa Golden Jubilee. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya kung hindi pa babalik ang ating mahal na Panginoon, magsikap tayo. Magsikap. At ang delikado na mangyayari, ito, nabanggit ko na ng Biyernes. Papyawan ko na lang. Kapag hindi pinangaral sa ating reliyon ng nakaupo ngayon ng bagong Santo Papa, pag hindi niya ipinangaral yung Revelation chapter 13, verse 16 to 18, nangangahulugan na sila talaga yan. Pag hindi nila ipinangaral yan at hindi nila binanggit, yung nakaupo ngayon, delikado yan. Baka isang araw, lahat ng tao mabibiktima na. Yung Revelation chapter 13, verse 16 to 18, baka yan ang isang araw na mangyayari na hindi natin inaasahan. Na ang tataka ng 666 ay aabante na, kikilos na. Yan, sabi dito, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito'y unti-unti nang nangyayari. Nasanay tayo kapag araw ng mahal na araw, as Wednesday, nilalagyan tayo ng
abo, sa noo, at sa kamay. Sign ng Ash Wednesday. Ngayon, yan pala ay nasa Revelation na hindi darating isang araw na magugulat na tayo dahil nasanay na. Sanay na ang tao. Hindi na siya magugulat. Sasabihin na lang, ay baliwala yan. Noon pa man ginagawa na yan sa reliyon. Noon pa man, ginagawa na ng sekta denominasyon na ating kinagisnan. Kaya kung nasanay na ang tao, ibig sabihin wala ng pag-asa para mamulat pa siya sa katotohanan. Nasanay na siya. Ibig sabihin blinded na siya. Bulag na siya sa katotohanan, kaya wala na. Nabiktima na. Maglalagay ng tatak sa noo at sa kamay. Mangyayari yan, mangyayari at mangyayari. Yan po ay sa mga tao, revelation, buong tao sa buong mundo. Buong tao. Ano sabi dyan? Ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga duka, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ang pangalawa, 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ito, masyado pang matalinhaga ito. Pero ang sabi nga ng akin na pag-aaralan, government is for the people and people is for the government. Walang makakahadlang sa kanilang batas. Kaya pala meron sa ibang bansa, ang batas ng hari ay di mababali. Meron pala talaga. Yung batas sa mga nangunguna, hindi ka pwedeng lalaban. Makakasuhan ka, ikukulong ka o papatayin ka. Yan ay pangalawa. Ano yan? Gobyerno. Lahat na nasasakop ng gobyerno. Meron mga leader yan. Merong presidente, merong vice-presidente. Pag namatay yung presidente, ang papalit sa kanya, vice-presidente. Sa reliyon, sa mga tao, namatay, yung nasa reliyon, ang pumalit, kapwa din niya tao. Hindi sumangguni sa mga taong nakakarami. Sila-sila lang ang nagkaroon ng kasunggunian. Sila-sila lang ang nagpulong. Hindi kinonsulta ang mga tao. Kaya ibig sabihin, wala tayong alam kung ano mangyayari. Darating sa araw, i-reveal na ng Diyos ano ang kanila magiging tawag. Ito na yung tatak ng 666. Ano yan? Baka bigla tayo magulat. Magkakaroon na ng one-world religion. Sila lang ang may kapangyarihan yan. Natatawagin ng lahat ng buong leader ng reliyon sa buong mundo. Tatawagin nila ang lahat ng mga nakaupo na, nakapwesto na. Kaya sabi ng ating mga pastor, delikado ng ating lagay. Delikado. Kaya panalagi niyan sinasabi, work out your own salvation. Ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Hindi tayo pwedeng kakapit sa mga manggagawa. Hindi tayo pwedeng kakapit sa ating mga beloved Almeida children. Hindi tayo pwedeng kakapit sa mga awit. Hindi tayo pwedeng kakapit kahit kanino sa mga nangunguna sa ating gawain. Wala tayo ibang kakapitan kundi ang Diyos na nasa langit. Diyos na ating gabay. Kaya noon sabi ng John 15:16, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos mismo ang pumili sa atin. Everybody say, praise the Lord. Para mas maliwanag, basahin ko na lang. Bago tayo matapos. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyaon, at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Everybody say, praise the Lord! Kaya hingin natin sa mahal na Panginoon. Hawakan tayo ng mahal na Panginoon.
Kung darating ang pagsubok na ito na ang pinakamatinding pagsubok sa buong mundo. Whether you like it or not, lahat tayo dadaan dyan. Kaya pala ang salita ng Diyos, nasa Revelation na tayo. Sabi ng ating mga pastor, end time na. Malapit na ang pagbabalik na mahal na Panginoon. Kaya hindi natin alam, baka darating isang araw, itong bagong luklok sa ating reliyon sa buong mundo, tatawag na sila ng one-world religion. Kaya ang aking masasabi, fight a good fight of faith. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi na natin makakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Dahil nandiyan na, natanggap na natin ang mga pagpapala, natanggap na natin ang kagalingan na ating karamdaman, natanggap na natin ang pagbabago na ating mga buhay, natanggap na natin ng ating mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay sa langit. Isa na lang ating hinihintay, rapture of the church, ng pagdakit ng mga banal. Everybody say, praise the Lord! Kaya kapag wala ka sa ating gawain, masasayang ang lahat na ipinangaral ng ating parents in the Lord. Masasayang ang ipinapangaral ng mga manggagawa. Bakit? Kung ang ating mahal na pastor, Mama Dear, nasa langit na. Siyempre, ang target natin lahat, makapiling natin ang mahal na Panginoon, kasamang ating Mama Dear, mahal na pastor sa langit. Amen! Pag merong rapture of the church, ang punta natin sa langit. Everybody say, praise the Lord! Ang mga maiiwan, delikado. Sa inyong mga bahay, basahin nyo na lang yan. Revelation chapter 20, verse 4. Dadaan na sila sa pugutan ng ulo. Ano yan? Itatakwil mo si Kristo o pugot ng ulo? Pugot ng ulo, wala kang tatak na 666. Pero dahil sa pagtakwil mo sa Diyos, pipiliin mo na huwag matatakan ng 666 sa ulo at sa kamay, di baling mapugutan ka ng ulo. Kaya pala ang pinangangaral natin dito, tingnan nyo, pansinin nyo, kahit wala kang mata, basta't sa langit ka. Wala kang kamay, basta't sa langit ka. Wala kang paa, basta't sa langit ka. Amen! Pero meron kang kumpletong kamay, sa impyerno ka. Meron kang kumpletong paa, sa impyerno ka. Meron kang kumpletong mata, kamay at paa, sa impyerno ka. Kaya pala, ang huli, yung tataka ng 666, dahil pipiliin mo, tatak ng 666, sa kamay, sa noo, sa kanang kamay o sa noo, o pupugutan ka ng ulo. Kaya hindi pinag-uusapan dito yung ikaw ay matalino. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay presidente. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay senador. Hindi pinag-uusapan dito kung magaling kang politician. Ang pinag-uusapan dito, yung paglilingkod sa Diyos. Yung kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Dahil kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, malalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Everybody say, praise the Lord! Habang tayo maawit sa ating mga minamahal na mga patiran, wala man tayong baguhan sa ating banal na gawain. Ang lahat, tayo sama-samang magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Meron ba tayong Tagalog ng Jesus paid it all? Daddies? Yan dyan. Jesus paid it all. Tagalog. Lahat tayo, inako na ng malapay ng ating kasalanan sa kusang Kalbaryo. Lahat tayo, pinagpala na ng Diyos. Kaya ang mga pagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Anos, di kasapulan tayo. Ngagsilbi tayo kini Apo tayong Jesus.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Just Hallelujah, praise the Lord. happiness. Maging sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, sa inyong mga tahanan, mga datihan at mga baguhan, lahat tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Patuloy at patuloy tayo na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng anak ng Diyos, sundin natin ang utos sa ating mahal na Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang mga manggagawa. Mahalin natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Mahalin natin ang ating kaligtasan. Ang Diyos, hallelujah, pagpapalain tayo. Pahalagaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. 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 Hallelujah. Jesus, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. in this world of struggle and fight for faith, often we lose and seldom we gain. Hallelujah. Hallelujah. Haunted by memories and by our fears. If you seek freedom, as Jesus you will receive. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died and set me free, give us life for you and me. Because Jesus paid it all. What price will you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Hallelujah. Would you pay silver or gold we can see? Goodness I bring you, Jesus set me free. Because Jesus paid it all. Hallelujah, there's Jesus. Oh, Jesus paid it all. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Thou art worthy to praise the Lord God. Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. If you seek freedom, as Jesus you will see. Because Jesus paid it all. Oh, Jesus paid it all. When He died and set me free, give His life for you and me. Because Jesus paid it all. Paid it all. Oh, Jesus paid it all. When He died and set me free, give His life for you and me. Because Jesus paid it all. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Sa lahat ating minamahal na mga kapatiran narito, sa ating minamahal na mga viewers, tayo natin magkaisang madalangin sa lahat ng ating mga pangailangan, sa mga may karamdaman, magsisi, humingi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga kapatiran na may mga problema, anuman ang ating mga pangailangan sa oras na ito. Sama-sama natin panalangin sa ating mga baguhan na mga kapatiran. Nakikita tayo ng mahal na Panginoon kung ano pa po yung ating mga kahinaan, kung ano pa po yung ating mga nagagawa na hindi mabuti, hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Pagsisihan natin, gusto na mahal na Panginoon, maging perfecto tayo. Gusto na mahal na Panginoon, huwag masayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpala ang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga kapatiran na may makaramdaman, abutin mo sila, pagalingin mo sila. Haplusin mo kalang makaramdaman, mahal na Panginoon, i-provide mo ang kalang mga pangailangan sa buhay. Mahal na Panginoon, kalang mga pinansyal na pangailangan, panggastos para sa kalang pamilya. Tulungan mo ang bawat sa mahal na Panginoon na huwag nang babalik sa bisyo, huwag nang babalik sa kasalanan, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming perfecto, gawin mo kaming kaaya-aya, karapat-dapat sa harapan, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran na may mga natitira pang bisyo, alisin mo, mahal na Panginoon, tanggalin mo tuloy-tuloy na alisin, linisin na sila. Hallelujah, mga kapatiran na may mga loved ones na nasa banig ng karamdaman, abutin mo sila. Ang mga nasa ospital, mahal na Panginoon, abutin mo. Ang mga nagte-text sa mga tumatawag ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, malayo man sila sa amin, mahal na Panginoon, ngunit sa iyo walang imposible, mahal na Panginoon. Ang iyong kamay ay hindi maiksi upang di sila maabot, mahal na Panginoon. Ang pandinig mo hindi mahina, hindi ka bingi na Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang aming mga panalangin na pakikinggan mo, mahal na Panginoon. Kaya lahat-lahat ng mga kapatiran, may mga labuhan sa abroad, hallelujah. Lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, narito sa iyong banal na gawain, sa mga viewers, mahal na Panginoon. Ang lahat-lahat ng mga kapatiran, abutin mo, mahal na Panginoon, mula sa malita bata hanggang sa pinakamatanda. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Lihan sa atin ang ating mga sarili. They shall lance and the sick shall recover. Isipin natin ating mga pastor, ating beloved parents in the Lord, ang naglihan sa atin ang kapangyarihan ng Diyos ang magpapagaling. Isipin natin, hallelujah, na mga Panginoon, hallelujah, hallelujah, na sa ating kalagitnaan na sa oras na ito, hallelujah. Yes, Lord, there is Jesus, mga Panginoon. Hallelujah, kabaga mo kami, mga Panginoon, panalangin ng taong matuwid ay pinagkikinggan mo. Lahat kami naniwala, nagtitiwala na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nag-iimala. Ay yung kapangyarihan, mahal na Panginoon, ay kikilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng mga sakit karamdaman, malis ka sa mga anak ng Diyos, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, blindness, cast out. Spirit of paralysis, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, lahat ng masamang karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, hallelujah, AIDS, cast out. Pagkabakla, pagkatomboy, cast out. Bless us, Lord God. Supply all the needs of thy children, Father of Jesus. Bless us, Lord, physically, materially, financially, spiritually. Save our loved ones, Father, dear Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, Lord God. Thank you, Lord, for the answer of prayers, Father, dear Jesus. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon, lahat ng anak ng Diyos. Pumalakpak tayo na malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, magtaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses kasama ang ating pagtalon. Ganon din yun. Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses kasama ang ating pagtalon para ating makaramdaman ay tuloy-tuloy na maalis sa ating katawan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus.
Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you sa lahat nating mga kapatiran, sa lahat nating mga viewers, sa lahat ng mga baguhan, sa lahat ng mga bunga ng ating mga kusada, ng ating mga gawain. May mga loved ones sa mga baguhan. May mga nagte-text at tumatawag ng mga baguhan nating mga kapatiran. Ang aking masasabi, kayo po ay pumunta rito sa ating Pastoral House Chapel, dito po sa Bangar, Wednesday, Friday, and Sunday. Nandito lang po ang inyong abang lingkod. At sa ating gawain din sa Macnotan, Wednesday, Friday, and Sunday, meron po tayong kapatiran doon sa Pastoral House natin, nakatira doon. At yung ating gawain Bible study, ito yung Webes, dyan po sa Darigayos, Luna, sa bahay po mismo ng ating ex-barangay Kapitan Rolando Casipit. Nandiyan po yung kanyang pamilya. Kaya sa ating mga baguhan, gusto niyo pong pagpalain, dumalo po kayo. At sa mga hindi pa naglilingkod sa malapay ng ating mga pamilya, tumanggap muna kayo sa mahal na Panginoon. 4 na reglamento ng kaligtasan ay napakalaga. 4 requirements of the gospel for our salvation. 4 na reglamento ng kaligtasan para sa atin ng mga baguhan. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag po kayo magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Iba-ibang pangangaral po sa pulpito ang inyo napapakinggan ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pero doon po tutubo ang inyong pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sabi ng Hebreo 11:6, for without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ibig sabihin, habang lumalapit ka sa Diyos, ang Diyos ay lalapit ng lalapit sa iyo. Tutubo, lalago ang iyong pananampalataya. Kaya kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang iyong panalangin ay pakikinggan na ng Diyos. Ang pangalawa, pagsisisi. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi ang kailangan natin. Hindi na tayo babalik sa kasalanan. Hindi religion repentance. Hindi pagsisisi sa sekta denominasyon na ating nakagisnan, na ating pananampalataya. Kundi ito po ay totally pagtalikod sa kasalanan. Kung ikaw ay may bisyo, manalangin ka na maalis na yung bisyo mo. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, manalangin ka na ikaw ay hindi nagagawa ng masama. Bakit? Ang Diyos na ang mananahan sa buhay mo. Yan po ang godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan po kayo mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat po ng ating pastoral house na mga pinagdadausan ng gawain, meron tayong water tub dyan. Meron tayong baptismal tub na doon po tayo nagbabautismo. Ngayon, sa ating mga krusada, meron din. Meron tayong ginagamit po dyan na baptismal tub. Doon po nagbabautismo. Kung malapit sa dagat, pwede rin. Kung kayo po ng mga baguhan, magre-request na sa swimming pool kayo bautismuhan, pwede rin po yan. Basta't importante kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, paglubog mo sa tubig, yung kasalanan mo nandun na, naiwanan na sa tubig, pati karamdaman mo, pagbangon mo, napatawad ng kasalanan, ang karamdaman mo ay wala na, pagagalingin na ng Diyos. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ng banal na kasulatan, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ang tao na wala Espiritu ni Kristo ay di sa Kanya. Kaya importante na ikaw ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon upang ikaw ay patnubayan ng Diyos. Sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ipinangaral ng ating parents in the Lord
ang totoong salita ng Diyos. Yan sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, sa inyong mga tahanan, manalangin tayo, sumunod kayo sa panalangin. Sabihin nyo, mapagpalang ang masalangit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan, naging daan upang ako'y makalapit sa iyo at nabuksan ang aking isipan. Mahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan, naging daan upang ako'y mapalapit na sa iyo. Mahal na Jesus, patawarin mo po ako sa aking makasalanan. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Jesus, salamat po na abot ako ng panalangin ng aming mahal na pastor, Bangilista Wildis Rad Almeda, yung huling propeta. Ang beloved Mama Dear, Stand Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda Children, Almeda Family, at ng mga manggagawa na nangangaral ng iyong Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, iligtas mo po ako, 10 na aking mamahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Ari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyo, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan na gawa. Magmula sila panganak hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, lahat ng tumanggap sa iyo, inawakan Panginoon Diyos at Ari ng kalamang buhay, ligtas mo sila. 10 na kalamang sa buhay, sulat mo na maliwanag ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, iba't ibang mga bansa, napapanood po tayo mga kapatid ko sa ating gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dito lamang po tayo sa ating pastoral house ng Bangar. Kaya sa ating mga viewers from different countries, receive now, dearest Jesus, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your love, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I open my heart. Come into my heart, dearest Jesus. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. Protect me and all my loved ones. Hold me tightly, O Lord God. Bless me, Lord God. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless our beloved viewers, Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Hold them tightly, O Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually, Father, dearest Jesus. Write their names in the book of life in heaven. To the first, our beloved Pastor, Evangelist Wildis Rad Almeda, the Almeda children, your humble servant. Bless us, O Lord God. Give us strength, O Lord God, in serving the Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat-lahat nating mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga nasasakupan ng mga kapatiran dito po sa La Union, sa mga lugar po na napuntahan namin, sa mga krusada, church anniversary, sa mga baguhan at mga bagong mga save, mga nakasama natin sa mga lugar namin pong napuntahan. God bless you po mga kapatid ko. At minsan pa tayo pinagpapabot ng Happy Mother's Day sa lahat po ng ina ng tahanan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At ay dadako muna sa ating closing na ating live para sa ating gawain at maging sa atin ang pagbibigay. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa amin natapos muli na gawain ngayong linggo. Salamat sa mga kapatiran. Hallelujah, nakadalo, mahal na Panginoon. Salamat sa aming pagpupuri ng Joyful Solemn. Salamat sa mga patotoo na mga kapatiran, sa mga himala na ginawa mo. Salamat sa mga awiting papuri. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng kapwa at tandog, yung mensahe ng kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, naging daan upang malapit namin ang mga baguhan sa iyong banal na gawain at sa mga naligtas, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar. Pangawakan mo at pagpalain, mahal na Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming special love offering para sa gawain. Pagpalain mo lahat na nagbibigay, nagkaroon ng puso na umiibig
sa iyong gawain. Pagpalay mo, ibalik mo sa kanila na higit sa kanilang inaasahan ang lahat ng pagpapala na kanilang naibabahagi sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.